Hi Leo, welcome to Amihan Travel. This is general reading, so pwede ka makarelate, pwede hindi. Just take what resonates for you. Ang mga message na ito ay galing sa ating universe para makapagbigay, liwanag at peace of mind sa gitna ng mga hamon sa buhay. Paalala lang na ito ay gabay lamang at ikaw pa rin ang masusunod kung paano mo ito i-apply sa iyong sitwasyon. Sa mga napadaan sa aking channel, please subscribe, like, and comments na din po. And now, Leo, let's start. Leo, hi universe, ano ang pwede mo, ano ang messages na ibibigay mo kay Leo for this week, July 13 to July 19, 2026. Universe, ano pong mga messages ang ibibigay mo kay Leo for this week? So, let's start. Ang iyong overall energy for Wands, Challenge, Knight of Pentacles, Hidden Energy, High Priestess, Past Energy, Two of Cups, Present, Three of Wands, and then ang iyong future, Knight of Swords, Outcome, the Death card, and then ang iyong advice is the Hierophant. Okay, Leo, ang energy mo ngayon is nag-e-enjoy ka. Meron kang sineselebrate. Maaaring nakasama mo ang iyong pamilya, pwedeng mga kaibigan. Malalapit sa buhay, yun yung energy mo. Gusto mo lang mag-celebrate, gusto mong mamasyal, gusto mong magbakasyon, pumunta ng ibang bansa, o gusto mo magkaroon ng reunion. Pwede rin reunion to. Yung energy mo is gusto mo lang ng happiness, yun yung nakikita ko. And then, regarding to sa mga tao mo sa buhay, kaya nga sabi ko, maaaring pamilya mo, o mga kaibigan mo na malalapit sa'yo, o pwede ring partner mo, romantic partner. Pwede rin itong marriage. Ano dun yung energy mo, nasa kanila. And then, ang iyong challenge, Knight of Pentacles. May mga times na gusto mong gawin ng isang bagay, pero sa sobrang pagpaplano mo, bumabagal. So, kahit may pagpaplano ka, ang pagpaplano kasi is nagiging komplikado, bumabagal talaga yan. Kaya, yun yung challenge mo. Pwede namang padaliin, pero pinapatagal mo. Kaya, ayun. Paalala lang, huwag masyadong mag-overthink, huwag masyadong mag-overanalyze sa mga bagay. Dahil, imbis na mapabilis, bumabagal. And then, ang hidden energy, the High Priestess. Malakas yung intuition mo, Leo. Gamitin mo yan. Kung sa tingin mo, dapat mong gawin is unahin yung bagay na mas importante o mas maliwanag, klaro sa isip mo, yun yung sundin mo. Yun ang sundin mo. Huwag mo na i-complicate. Kaya nga sabi ko sa'yo, yun yung challenge mo eh. May mga bagay kang sa sobrang pag-iisip mo nagiging komplikado. Ang iyong past energy, Two of Cups. Okay, ito ay maaaring partnership sa trabaho, pwedeng romantic partner, na yun yung kaya nga sabi ko yun yung energy mo eh. So, maski in the past, ando doon ka pa rin. Kasi ito yung two people that loving each other, coming together. So, kung ano man to na meron ka in the past, maganda siya kasi ando doon yung pagmamahalan, ini-enjoy nyo, kung ano man yung company na meron kayo. And I don't know kung sino to, maaaring best friend or any romantic partner o sa trabaho. And then, ang iyong present energy, Three of Wands. Gusto mo na expansion. Gusto mo na kung ano man yung gusto mong puntahan, mapatrabaho o relationship, gusto mo ng expansion. Kaya nga sabi ko maaaring ito yung nangyari in the past na sa trabaho o isang relationship na, yes, masaya, pero mas gusto mo pa ng there's more. I think there's more. So, andun yung focus mo. Gusto mo talaga ng pang long term. Whether love or trabaho. Yung talagang matibay, stable. And then, in the future, Knight of Swords. Knight of Swords. Leo, kung may taong may taong tutulong sa'yo, ito yung may communication na mangyayari. I don't know who, pero itong taong to na
may makakausap ka o pupunta sa'yo, is magkakaroon ng magandang advice. Kasi nandito si The Hierophant eh. This is advice from the universe but still pwede mong i-connect. So, kung sino man to, makinig ka o pagtuunan mo ng pansin dahil nakikita ko na isa sa magiging dahilan ng iyong expansion. And then, ang iyong outcome, the death card. See? Transformation. May nag-end. Kung may mag-e-end man, hindi naman ibig sabihin ng nag-end is natapos, no. Pwedeng may mga patterns ka na nag-end na hindi mo na kailangan sa iyong bagong pupuntang energy. Like yung mga bad habits, yung mga vision na dapat mo nang tanggalin. Vision not really masasama o mga gawaing hindi maganda like pagpupuyat, pag-iinom ng alak, na hindi naman na kailangan minsan. Oo, minsan kailangan pero just drink moderately. Pag sumobra, hindi na maganda. So, kailangan mo raw dito ng panibagong aksyon. O panibagong ikaw para sa susunod na future. Sa darating na future. And then the Hierophant, yes, kailangan mo ng pwedeng may magme-mentor sa'yo. Kaya nga sabi ko may pupunta na tao o parating sa buhay mo na makakatulong sa'yo. Kasi ito is magbibigay ng advice, isang parang mentor o professional na tao na marami ng experience na pwede i-share sa'yo. So now Leo, let's clarify. Universe, ano po ang mga messages na paparating kay Leo this week? July 13 to 19, 2026. So, 4 of Wands, kinlarify ng Ace of Cups. Yes! Ito yung inspirasyon na buong puso mong ibibigay. Ando dun yung energy mo. Magandang energy to. Full of love, happiness. Masaya ka. Itong linggo na to, yung saya na nararamdaman mo, Leo, is hindi lang sa pamilya, kundi ito yung mga bagay na dati mong pinapangarap na ngayon is unti-unting nangyayari. Nararamdaman mo na may something sa'yo kung bakit kailangan mo maging masaya. Maaaring na inspirado ka. Kasi nga in the past may partnership na nangyari. Ando dun yung inspiration mo, ando dun yung love. Or pwede rin itong love na is binibigay mo sa sarili mo, yan yung energy mo. Kaya nga kung sino man yung mga taong nakapalibot sa'yo, nadadamay kung ano yung energy na ibinibigay mo sa kanila. At yun is love and happiness. Now, yung challenge, Knight of Pentacles. Clarify natin. Nine of Coins. Okay. Okay. Yun yung independent mo eh. Itong Nine of Coins is financial stability. So, dahil nga sa yun ang challenge mo, nahihirapan kang pagplanuhan ang mga bagay-bagay dahil sa pag-overanalyze o pag-overthink mo para sa pagpaplano mo regarding sa pera na sa tingin mo magbibigay ng independence sa'yo. So, yun yung alisin mo. Kasi kung ano man ang gusto mong magkaroon sa buhay, kung ano man yung gusto mong i-level up sa buhay mo, nasa iyo yan mangyayari at mangyayari. Hindi mo kailangan biglain. Kasi nandirito naman yung transformation eh. Ang bagay na hindi mo kailangan biglain, darating yan dahil si universe ang magkakaroon ng pagpaplano na ibibigay sa'yo. So, wag mong stressin yung sarili mo. Kasi hindi ka makapag-isip ng tama minsan. So, ang iyong hidden energy, the High Priestess, which is your intuition. See? Death card, the Death card. May transformation and then regarding ito sa iyong mga kaalaman. Kasi si High Priestess is ang taong malakas ang intuition, ang taong maraming alam sa buhay, maraming alam gawin. At dahil doon, yun yung tinatawag na makakatulong sa iyo ang iyong intuition pagdating sa iyong growth o panibagong path na tatahakin.
That's why meron ditong transformation. Okay, and then the Two of Cups, clarify natin yan. Clarify natin the World card. Yes. Alam mo yung past mo, ito yung nangyari dahil nakatadhanang nangyari. Yun yung sitwasyon na binigay sa'yo. Kaya nga sabi ko, whether relationship romantically or partnership, pagdating sa trabaho, ibinigay sa'yo ito ni universe dahil ito yung para sa'yo. Pero sa ngayon, gusto mo pa rin ng mas matinding, kumbaga mas konkreto. Kung ano man to relasyon sa romantically or relasyon sa trabaho or career. Naibigay na siya sa'yo ni universe. Ngayon, gusto mo pa rin kasi ito yung present energy, mas gusto mo pa siyang palawakin. Okay, and then ito yung energy na, ito yung completion or panibagong cycle na maganda. Dahil ito yung, may sitwasyon tayo sa buhay na pag hindi na tama o matagal ka nang na-stuck dyan, binibigyan ka ng panibagong panimula. It means completion. May nag-complete and then may ibinigay sa'yo. Ngayon, ang present moment mo, mas gusto mo pa siyang palawakin. Okay. Maganda naman pala yung mga actually, Leo, lahat mga cards mo rito is magaganda. Wala akong nakikitang pangit. Pero mas gusto mo pa ng there's more, sabi mo pa nga, there's more. Gusto ko pang palawakin kung ano man ang meron ako sa ngayon. Eight of Coins, yes. Ito ay regarding sa pera. Sa pagkakakitaan. Ito yung mga sa tingin mo pinaghirapan mo in the past. Ngayon, andun ka na sa time na gusto mo na siyang mas makita kung ano yung reward na dapat mong matanggap. Kasi para sa'yo, yung ginawa mo, pinagsumikapan mo, kahit na magtrabaho ka ng mag-overtime ka, kasi ito yung mga hardworking person na energy eh. Meron kang minaster dito, meron kang pinag-effortan. And then, dahil doon nag-expect ka ng ng long-term na success para doon. And then, ito na nga, umpisa na, unti-unti mo nang nakikita o makikita yung reward na inihintay mo, Leo. Okay. Whatever it is, love or material things. Pero ako, nakikita ko to is material na bagay. Okay, a Knight of Swords. Clarify natin. Clarify sa Seven of Pentacles. Yes. May mga time kasi in the future na para kang mawawalan ng pag-asa o para kang mawawalan ng pasensya. Pero may taong nakapaligid lang sa'yo, which is sa trabaho, nakikita ko to, career or business, na laging handa para sumuporta sa'yo. Ito yung taong lagi mo nakakasama. I don't know who, pero ikaw nakakaalam niyan. Lagi siyang nag-a-advise sa'yo na ang buhay ay hindi laging kung ano yung gusto mo yun na masusunod. May ando doon ka na, palapit ka na, pero in the future, in the immediate future na nakikita ko, may mga times na naiinip ka, pero nandiyan naman na. Hindi ka lang talaga minsan, para kang nauubusan ng pasensya. Pero itong taong totoo na laging tumutulong sa'yo, is nandiyan siya para tulungan kang i-extend ng iyong patient, yeah. Hindi ko alam kung sino pwede itong katrabaho mong matagal na o best friend mo na nakilala mo sa trabaho. So, maganda to. Lagi kang, kumbaga, nandoon yung lagi kanyang pinapaalalahanan. Lagi may communication sa inyong dalawa. And then, the Death card, clarify natin yan sa Five of Cups. Okay. Ang outcome mo is Five of Cups. Okay. Ito yung mga bagay na pinanghinayangan mo o pinanghihinayangan. Let's say, pinanghihinayangan mo in the past. Kasi, in the past may magandang nangyari. Na kung ano man tong nawala, hindi mo dapat panghinayangan. Kasi, ito yung inadya ng panahon o ni universe
para magkaroon ka ng panimula. Kasi kung ito hindi mag-e-end, nandoon ka sa isang bagay na parang ano lang, so-so, hindi masyadong nag-gain. Yes, nagkaroon ka ng panibagong simula, may na-complete, and then may binigay sa trabaho o isang relationship o partnership sa'yo si universe. But then, hindi ka pa rin contented. That's why gusto mo ng expansion. At now, ito yung outcome. Ito na siya. Nagsisimula na. So, kung ano man tong regrets or sadness in the past, inadya yan na mangyari para sa panibagong path na pupuntahan mo. Okay, clarified natin si the Hierophant. King of Swords, yes. Sabi ni Universe, kung sino man tong si King of Swords, meron dito in the future Knight of Swords. Ngayon, ang advice is, eto yung taong hindi lang siya ganun agresibo sa pag-iisip, but isang mature na tao na nandiyan nakaagapay sa'yo. At itong taong to ay matalino siya. Marami siyang alam. Kaya kung meron mang mentorship na nangyayari sa'yo, o may nag-a-advise, sundin mo lang kasi ito yung taong marami ng experience sa buhay na tutulong sa'yo not to pursue o magkaroon ng outcome ang iyong pinaplano o pangarap when it comes to material things, but pwede rin siyang maging tulong sa'yo sa iyong growth, sa iyong pagiging mature, maparelasyon man yan romantically o sa trabaho. Kaya nandirito tong taong to. Ibinibigay siya sa'yo ni Universe. Kasi may mga times na mainipin. Wala kang pasensya. Pwede mong boss to, ha? Pwede mo siyang boss. Na laging nandiyan dyan sa'yo. Sumusuporta, nakaalalay. Leo. Okay, ang message ni Universe, Coral Castle. Live with intention and purpose. Aligning your actions with your deepest values and desire. Yes. Kailangan daw kung ano yung intention mo, yun talaga, doon ka mag-focus para mag-align sa gusto mong pangarap na tahakin. So, Leo, ito ang iyong reading. I hope nagustuhan mo and see you again sa mga susunod ko pang readings. Bye!